Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating lahat, sa ating Diyos na buhay. Amen. Pinagpalang hapon sa iyo, Sister Ophelia. Pinagpalang araw din sa iyo, Sis Lulet. At pinagpalang araw po sa mga kasisteran natin dito sa loob ng simbahan. At sa lahat po ng manunood po ng live natin ngayong araw na to sa Facebook at sa YouTube. Amen. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. At meron po tayong announcement na babasahin. May announcement po tayo. Kung meron pong makakauwi sa Pilipinas ngayong darating na anniversary sa Luneta, August 15 to 26 po, makipag-ugnayan po kayo sa aming mga choir. Amen? Amen. Para makuha po yung details nyo. Para masama po kayo sa ating anniversary sa Angbel. Amen. Amen. Ngayon po, dadako po tayo. May baguhan po tayo ngayon sa araw na ito. Amen. Pinagpala po talagang Wednesday. Amen. Ayan. Salamat sa Diyos. Salamat Halika sa dito, Diyos. kapatid. Halika, Dito po tayo sa harapan. dito ka po sa... Talagang May niloob ni baguhan Lord po ba na... tayo? May baguhan pa po tayo? Amen. Yan, salamat kapatid at nagpa-unlock siya na ma-welcome natin dito sa gawain ni El Shaddai. Amen. Si Lord ang may dahilan kung bakit nandito ka, kapatid. Kaya, Yes, amen. Meron pa po ba? meron pa po bang baguhan? Darating! Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige, dito po tayo, Dito pa, kapatid. sister. I-welcome Salamat. ka po namin ng ating mga kapatid dito sa simbahan. Amen. Sige po, dito po tayo. I-welcome po natin ang ating kapatid. Lahat po tayo. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Sa pamilya kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Good afternoon, sister. At maraming salamat pinaunlakan mo kami sa araw na ito. Gusto lang po namin ipaliwanag sa iyo ang El Shaddai community. Ang El po is God, Shaddai is Almighty. God Almighty, one of the 7 covenant names given to God, the most powerful God, the God that more than enough. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and He is the God of yesterday, today, and forever. Amen. At ang layunin po ng El Shaddai ay upang ihayag ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga salita, ang kanyang pag-ibig, at ang higit sa lahat ang alok niyang kaligtasan para sa atin. At nawa po hindi ito ang unat huli, bagkus ito pong simula ng iyong pagdalo sa gawain ng El Shaddai. At sister, mayroon pa pong iba. Amen po. Nais po namin malaman kung anong pangalan po nila. Ito ko pong pangalan po is Charlene po. Taga saan ka po sa Pinas? Taga Isabela po. Hi, Isabela! Paana? Ayan. Ayan po, sasabihin ko lang po sa iyo ang time ng schedule ng gawain natin dito. Monday to Friday, 12 noon, magsisimula po tayo at ang gawain po is 1:30 at matatapos po tayo ng 3. Ayan. Amen. And Saturday and Sunday sa Sacred Heart of Jesus sa Saicong. Ganon din po ang time. Kaya naman po, welcome po sister dito everyday kahit ano po ang day off nyo. Magbalik lang po kayo. Salamat. Ayan po. kapatid. Salamat po. Welcome sa family Thank ni you, El Lord. Shaddai.
Ayan. Amen. Dadako na po tayo sa pagpapatotoo ng ating mga kapatid, ang kanilang mga pagpapala sa araw na ito. Tayong lahat po ba ay mga pinagpala? Amen! Amen. Kaya tayong lahat ay magbibigay ng patotoo sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ayan, ang mapangungunahan po tayo ng ating kasisteran. Sino po ang unang si Sister Grace. Ayan, Amen. pinagpala po ang Palakpakan po ating natin sister. ang ating Diyos na buhay. Amen! Magandang araw po mga kapatid. I-share ko lang po yung blessing ni Lord na amazing talaga. Kasi po nagpa-blood test ako. Kasi yung lagi kulang ako sa tulog kasi may alaga nga ako. Tapos masakit na yung ulo ko, minsan yung balikat ko. Siguro sobrang pagod. Pero yung blood test ko, normal lahat. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi lahat ng nararamdaman ko, binibigay ko kay Lord kasi kung sa akin lang, hindi ko kaya. Kaya na-amaze talaga ako. Sabi ko, siguro menopause lang ito. kaya thank you, Lord, sa blessing. To God be the glory. Amen. Hindi halata, sis. Ayan. Katulad, sister, sa hawak mong panyo, magtiwala lang po tayo sa Psalm 91. Magtiwala at ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan sa atin Amen. lahat. Amen. Salamat sa Diyos. Ayan, Sino sino pa pa po? Meron pa po bang mga pinagpala? Ayan. Sige po, itaas po ang mga kamay. ang Kamay. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Ayan. Sino pa po? Ayan. Ay, wala Si na. Sister Mel. Ayan, kasi ang ganda ng ngiti niya sa akin eh. Ayan, Amen. Sister Mel. Ihayag mo na ang iyong mga blessing na dumarating. Every gising is a blessing naman po, di ba po? Ayan. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Hello, gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraang Friday, pinabook ko po yung amo ko ng badminton. Hindi po kami nagkausap ng maayos. Hindi naman po pala siya nagpapabook talaga. Hindi po ako nagtanong nung Webes. Kaya po nung Friday, galit na galit po talaga siya sa akin. Nakiusap po ako, sabi ko, sir, ikaw na makipag-usap kasi sabi niya, i-rebook ko daw. Sabi niya, ikaw ang gumawa niyan, ikaw nagdesisyon niyan, ikaw mag-rebook. Ayaw pong pumayag talaga nung sa clubhouse na inaano, kahit umiyak na po talaga ako kasi magagalit po ako employer ko. Ayaw po talaga. Pero napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko, sir, pwede ba akong bumaba? Yung nakakasabay ko pong Pilipina doon, yung amo niya mabait. Doon po ako nagpatulong na kung pwedeng i-rebook yung ano ko, kunin ko na lang yung cash para yung amo ko kasi para hindi magalit. Salamat po sa Diyos kasi tinulungan niya po ako. Siya po nakipag-usap doon sa Chinese na ganun nga po. Kaya papuri po sa Panginoon. Kaya pag may mga ganitong bagay, wag po tayong mawala ng pag-asa. Maraming pong salamat. Yun lang po. Salamat po. Amen. Amen. Pinagpala po Amen. talaga ang ating kapatid na si Sister Mel. Sa kanyang pagtitiwala, ayun, answer prayer agad sa simpleng bagay. Lahat po yan may kasagutan kay Lord. Amen. God is good. All the time. All the time. God is Amen. good. Ayan po. Meron po tayo Meron pa isang po. kapatid. Ang ating Sister Lorena. Welcome. Thursday group. Amen. Praise God. Gusto ko lang ibalik ang paporit pasasalamat sa ating Diyos sa buhay kay Yahweh El Shaddai sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa aking buhay. Marami po si Lord na mga blessing po sa akin. Una, yung about sa kagalingan, sa heart ko, talagang dati, talagang parang totoo po yan na para siyang may bato sa loob. Minsan, pero si Lord lang nagtanggal ng lahat na yan kasi alam niya, sinasabi niya sa akin ang gamot. Tapos, thanks God, praise the Lord. At saka yung sa family ko, thank you Lord. At saka maayos naman po yung nanay ko, ate ko, talagang lagi silang maayos at okay. At saka yung kuya ko, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung kuya ko may problema po. Lagi po siyang namumroblema ang kuya ko. Kaya, yung hiningi ko kay Lord, natulungan niya yung kuya ko. Nagpapasalamat ako kay Lord at least tinulungan niya yung kuya ko. Ngayon, hindi
hindi na siya problema kasi pag problema yun, maya magtawag sa akin ngayon, okay na siya, tsaka parang at saka alam mo, yung pati yung pamangkin ko noon, pamangkin ko, yung anak niya, lahat sila nagainom, pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi sinabi sa akin ng hipag ko na hindi na sila nagtigil na sila sa kakainom, tapos yung pamangkin ko, nakapokus na sa pag-aaral niya, instead mag-inom, nag-behave na siya, kaya thank you Lord. At saka yung kuya kong isa, yung nagpapasalamat din ako kasi yung kuya ko na yan dati talagang hindi po siya ganun karesponsable at saka marami siyang mga palaaway po ba, pero alam mo yung kuya ko, mas siyang pinakamabait kong kuya ngayon at saka more understanding at saka more responsable na po siya ngayon. Kaya thank you Lord at saka sa trabaho ko po, thank you so much Lord. At saka nawala na po yung mga napakaraming negative noon sa trabaho ko. Kaya napapasalamat kay Lord kasi sa kanyang tulong ba sa akin na nawala yung mga negative, lahat masaya at saka matatag, wala na pong inaalalala kasi nandyan si Lord palagi na nagatulong at nagsabi, nagagabay sa akin. Glory to God, glory to Christ Glory Jesus. to God. Glory to Ayan. God! Sabi nga po sa Bible, may isa man sa ating pamilya na naglilingkod, ang lahat ng kanyang sambayanan ay maliligtas. Amen! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. Kaya naman po, magtuloy-tuloy na po tayo. Wala na po ba? Wala na. Wala na. Kaya magsitayo na po tayong lahat at pangungunahan po tayo sa pambugad na panalangin ni ang ating kasisteran na Sis Che. At ang maghahayag ng mabuting balita, ang ating kapatid na si... Brother Edgar Velasco. At sa pag-awit at pagsamba, ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Magsitayo na po tayo Amen. lahat. Purihin ng Diyos. Taas po natin ating mga kamay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na dakila. Diyos na mabagin, Diyos na mapagmahal, at Diyos mapagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, narito kami sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya sa isang linggong nagdaan, sa biyaya ng kaligtasan, lalo na sa nagdaang bagyo, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa iyo, tunay ngang kami iyong iniligtas. Lord, tinataas din po namin ang nalalabing oras, Panginoon, ang aming kapatid na maghahayag ng mabuting balita. Lord, ang salita mong aming mapapakinggan ay sa aming maisabuhay at magbibigay ng kalayaan sa aming mga puso, Panginoon. Tinataas din po namin ang aming mga pamilya sa Pilipinas, ang aming mga amo, Panginoon. Alam namin, Lord, sila ang dinadaluyan ng biyaya na aming ibinabalik sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng pusong mapagmahal, pusong mapagbigay, at pusong mapangunawa sa amin, Panginoon. Lord, tinataas din po namin ang aming mga awitin, Panginoon. Gabayan mo po kami sa aming mga pag-aawit, Panginoon, at alam namin, Lord, narito ka sa aming kalagitnaan na siyang gumagabay sa amin, Panginoon. Lord, wala na kaming may hiling pa, kundi ang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po. Muli po, i-clear ko lang po kanina, yung pong in-announce na kung meron pong makakauwi sa Pilipinas ngayong darating na anniversary ng El Shaddai, 42nd anniversary sa Manila po, August 15 to 16, 2026. Kasi kanina po, August 15 to 26. Masyado pong napakahabang selebrasyon. Kinlaro lang po ni brother. So, maraming salamat po at kung kayo naman po interesado, pwede po kayong lumapit sa aming mga choir. Meron po tayong Facebook Live, Facebook page ng El Shaddai. Pwede po kayo dong mag-message. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Muli po, itaas po natin ang ating mga kamay. At tayo po sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. We praise you, Jesus. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
sanctuary for you. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Amen. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Purihin ang Hallelujah. Panginoon. Ang sabi mo nga po sa iyong mga salita sa awit 68 verse 19. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating pagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating lahat. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Hallelujah. Diyos. Amen. Amen. Sige po, palakpak po mga kamay. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo sa ating Diyos na buhay. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Mapupuring lahat ng iyong anak sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Mapupuring lahat ng iyong anak sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Kaaya-aya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Amen. Amen. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Amen. Palakpak po sa ating Panginoon. Yan. Ang mga kamay na pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Meron po ba tayo mga kamay? Ipalakpak po muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang sabi po sa iyong awit, 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng banal na tahanan. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen? Purihin ang Diyos. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay ang napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kami iyong mga tinawag upang makinig at isabuhay ang lahat ng mga ito, Panginoon.
be the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrong, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast wanderings, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, purihin ka magpakailanpaman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see why
Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa isang mabiyayang araw na muling kalugmo po sa amin. Araw na kung saan, O Diyos, ay katagumpayan para po sa aming buhay. Salamat Ama at muli na naman namin sa araw na ito, Diyos, mapapakinggan ang mga salita mo na patuloy gumagabay po sa amin. Salita mo na bukal ng buhay, O Diyos, at mga pagpapala, dakilang Ama. Salamat Ama at patuloy mo kami sa dakong ito samahan sa aming pagtitipon. Lukuban kami ng iyong banal na kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, at hinihiling namin, dakilang Ama, na sa ngalan ng buktong mong anak na si Jesucristo, na ipinagkaloob mo sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Patuloy Amang dalangin po namin na sa dako pong ito, Diyos, ituon mo po sa amin ang iyong paningin, ituon mo po sa amin ang iyong pandinig, at hinihiling namin, ilaan mo sa amin ang iyong kamay at ipagkaloob sa bawat isa anuman ang aming kahilingan, O Diyos, ayon sa banal mong kalooban. Maghari ka sa buhay po namin at sa pamagitan ng iyong banal na salita, O Diyos, patuloy kang makapanahan sa puso ng bawat isa sa amin nang ang pagsasama mo, Ama, ay patuloy po naming maranasan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narigunan, aming lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon na diriwan sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, naiwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Aming lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hinamnan at ginawa. Purihin ang Panginoon.
Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, kabanata po ay 13, simula mga talata 18 hanggang sa susunod na mga talata. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa batuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga pagkapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang mga nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga ng may tig-100, may tig-50, at tig-60 at may tig-30. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sinong handa ng makinig? Okay. Lahat ng handang makinig pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig sa mga sandali na ito saan man kayo naroroon. Nawa patuloy po na dumaloy sa inyong lahat ang pagpapala ng ating Jesucristo, smitan ng mga salita niya na patuloy pong dumaloy po sa buhay po natin. At dito po mga kapatid sa ating binasa po dito, ito po'y talinhaga, pinapaliwanag ang tungkol sa talinhaga doon sa manghasik na kung paano po mga kapatid ay pinapakita po dito ang ilang uri po ng lupa na nahasikan ng mabuting binhi at ang salita po ng Diyos ang tinutukoy po diyan na binhi na kung saan ay nahasik at ang puso ng tao ang siyang itinuturing na iba't ibang klaseng lupa. Amen. Ang puso po ng tao. Na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, minsan may mga salita tayong sinasabi natin, lupa man, langit na rin. Amen? Di po ba? Lupa man, langit na rin. At tila bagay, kahit anong layo ng lupa, ng langit sa lupa, minsan nararamdaman mo kung anong ang langit. Amen? Kaya nasasabi natin, minsan, lupa man, langit na rin. At yan po yung mga pagkakataon na minsan ay dumarating sa buhay natin. Ang ating buhay po ay, tawag po nito ay nararanasan natin yung kaginhawaan sa buhay, nararanasan natin yung mga kagalakan sa buhay po natin. Kaya minsan nasasabi natin na parang langit na rin. Amen? Yung ating kinalalagyan. So, balit mga kapatid sa Panginoong Hesus, alam natin na ang Diyos, ang daigdig, nais ng Diyos mapuno ang daigdig ng kanyang kaluwalhatian. Amen? At sa pamamagitan po yan mga kapatid ng kung saan po ay ang Diyos ay tumira sa lupa. Paano tumira ang Diyos sa lupa? Ang sabi po dyan, ang tao'y nilikha ng Diyos buhat sa alabok. Amen. Buhat sa alabok at ang tao po ay binigyan ng Diyos ng buhay. At ang buhay na yan, ang sabi po, tinaglay ng tao yung buhay na kung saan ay kalarawan at kawangis ng Diyos. Yan sabi ni San Pablo, tayo po ang templo ng Diyos sa daigdig po nito. Tayong mga kung saan mula sa alabok ay nagiging tahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na sa simula pa lang naruroon na ang salita at ang salita ay Diyos. Amen? Kaya yung inihahasik na salita, ang sabi po yan po ay, ang salita na yan ay Diyos. Amen.
Ang nagkatawan tao, ang salita at ang salitang katawan tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na kapag tinanggap natin ang salita po ng Diyos, ay hindi lang hindi salita lang ang ating tinatanggap, kundi pinapayagan natin na si Kristo'y makapanahan sa atin. Tulad kanina ng awitin, ang sabi sa unang awitin nila ay, Lord, prepared me to be yung sanctuary. Pangalawang awit nila, gawin mo kaming banal mong tahanan. Kita niyo po iyon? Amen? Hindi lang santuaryo, kundi maging tahanan pa ng Diyos. At para makapanahan sa atin ng Diyos, ang sabi nga po dyan, kinakailangan maihasik sa atin ang salita po ng Diyos na siyang tanda na kung saan ay kapag tinanggap natin, ang Diyos ay maghahari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po dyan ng isang uri po ng lupa dyan, mga kapatid, ay tulad po ng isang matigas na lupa, na kung saan, mga kapatid, ay ang katulad po niyan ay isang taong nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi niya nauunawaan. Hindi niya nauunawaan, at dahil hindi niya nauunawaan, ang sabi po diyan, dumarating ang masama at inaalis sa puso ng taong ito ang salita ng Diyos. Amen? Ang sabi po dito sa aklat po ni Ezekiel, kabanata po ay 3 at talata po ay 3, sinasabi po ang ganito, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. At magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Narinig niyo po? Ang sabi po, kainin mo ito, at ang sabi niya, kinain ko nga ang aklat na iyon. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambahayan ng Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Ang pupuntahan mo ay ang sambahayan ng Israel at hindi ibang bansang mahirap unawain ang salita. Ang pupuntahan mo ay mga taong nakauunawa sa mga sasabihin mo. Ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ayaw nilang pakinggan. Matigas ang ulo nila. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Dito po ang sabi po ay, kainin mo yung salita, tila bagay nais ng Diyos iparating kay Ezekiel, yung sinasabi ko sa iyo, ilagay mo sa puso mo. Amen? At dalhin mo yan sa bayan ng Israel at ipangaral mo yan sa kanila. Hindi sila mahirap, mauunawaan nila iyan, pero hindi nila inuunawa dahil matigas ang kanilang ulo. Amen? Kaya minsan ang sabi nga po dyan, andyan dyan na tinatanim na mga kapatid. Pero ang tanong ko minsan sa atin mga kapatid, kapag hindi mo nalalasahan ang salita ng Diyos, ang sabi po dito parang pulot pukyutan, aywan ko lang sa inyo kung anong panlasa nyo sa salita ng Diyos. Nalalasahan nyo ba ang salita ng Diyos? Kasi kapag hindi mo nalalasahan ang salita ng Diyos, hindi masasaya ang puso mo habang nakikinig ka. Amen. Pero kung nalalasahan mong salita ng Diyos, pananabikan lagi ng puso mo na mapakinggan ang salita ng Diyos. Kasi yung lasa niyan, nagbibigay ng tunay na kagalakan sa puso po natin. Amen. Na kapag hindi na masaya minsan, kaya minsan mga kapatid ay, ang masarap po dyan ay tawag po nito, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos. Amen? Kasi kapag hindi natin nararamdaman na nangungusap sa atin ang Diyos, wala lang. Di po ba? Na ang sabi po dyan, dumarating ang masama at yung salita na yan ng Diyos ay kinukuha po sa puso po ng bawat isa po sa atin. Paano dumarating ang masama? Para makuha yan sa puso po natin. Na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo ay tawag po nito, minsan katatapos lang natin makinig ng salita ng Diyos, sasalubungin tayo minsan ng ating mga kaibigan,
At dadalhin tayo ng ating mga kaibigan, ilalayo tayo sa Diyos, di po ba? Ilalayo tayo doon sa salita ng Diyos na ating napakinggan, na ang nais ng Diyos, yung salita niyang napakinggan natin, yan yung ating gagawin, yan yung ating maaari magiging buhay sa araw na iyan, yan ang magiging panuntunan ng buhay natin sa araw na yan. Pero minsan dumarating ang masama sa pagitan ng mga tao na kung saan ilalayo tayo doon sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Amen? Para yung salita ng Diyos ay mawala sa puso po ng bawat isa sa atin. Minsan naman mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dumarating yung masama minsan sa pamamagitan ng kung anong masamang iniisip natin. Diba? Nakikinig ka ng salita ng Diyos, may pangangaral ng salita ng Diyos, dumarating yung masama. Sasabihin ng masama, isipin mo problema mo. Iisipin mo makabalisahan mo. Iisipin mo yung lahat ng pwede magkaroon ng magbibigay ng takot sa iyo. Kaya nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero parang wala lang, para wala kang pinapakinggan. Kaya doon pa lang, kapag ang puso mo't isipan na tuuna sa mga bagay na yan, doon pa lang yung salita ng Diyos nawawala na sa atin. Amen? Hindi na nasasagap ng puso po natin kung ano yung ganda ng salita ng Diyos na dinadala po sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, ang sabi po dyan mga kapatid, ang puso po dyan, ang sabi po dyan ay itinutulad sa isang bato na kung saan ay lupang mabato. Dahil mabato, ang sabi po dyan, tinatanggap yung salita ng Diyos. Ito yung mga taong tinatanggap ang salita ng Diyos, nalalasahan kasi bakit? Nagbibigay kasiyahan. Amen? Nagbibigay ng kasiyahan po sa atin, ibig sabihin, nalalasahan mo yung salita ng Diyos, nalalasap mo. Amen? Kung ano yung sarap, kung ano yung ganda nito na idinudulot po sa atin. Subalit, ang sabi po dyan, dahil mabato, manipis yung lupa, ang sabi po dyan, tumutubo din naman, nagbibigay kagalakan ng salita po ng Diyos. Subalit, ang sabi po dyan, pagdating po ng mga pagsubok, agad na nawawala. Kasi manipis lang yung lupa. Kapag dumarating ang suliranin, amen? Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan, kabanata po ay 4, talata 21, ang sabi po roon, huwag ninyong alisin ang inyong paningin sa salita ng Diyos. Huwag ninyong alisin ang inyong paningin sa salita po ng Diyos. Kapag sinabi natin huwag alisin ang paningin natin sa salita ng Diyos, alam natin si Kristo po iyan. Ituon natin kay Kristo yung ating paningin at higit sa lahat mga kapatid, ituon mo ano ba yung magandang natatanaw o inais ng Diyos ipatanaw sa atin sa pamamagitan ng salitang hinahatid niya sa atin. Kasi dapat makita natin ano ba talaga ang mabuting maidudulot niyan sa akin, ano ba talaga ang maibibigay niyan sa akin. Kasi habang hindi natin nakikita po yung maari pong kayamanan ng salita ng Diyos na nais siyang dalhin sa atin, ay hindi tayo po na kung saan ay patuloy na panghawakan ang anumang ipinangako sa atin ng Diyos. Kaya huwag mong alisin ang paningin mo sa salita ng Diyos, na nais ng Diyos, ituon mo lagi kung anong ipinapangako ng salita po ng Diyos. Amen? Kasi kapag hindi po yun ang ating pinagninilayan, yung maari na linalaman ng salita ng Diyos, kung anong maidudulot sa atin na mabuti, pagdating ng mga pagsubok, ang sabi nga po dyan, inaalis yung salita na yan sa puso po natin na nagbibigay sa atin ng kagalakan sa pamamagitan ng mga pag-uusig na dumarating sa atin. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, maraming paraan ang kaaway para mawala yan. Minsan, dahil medyo manipis, kapag nakarinig ka ng hindi magandang salita, nagtatampo ka na agad. Manipis kasi. Naintindihan niyo po? Minsan yan ang mga pagsubok sa buhay po natin. Amen? Isa sa mga suliranin maaring dumarating sa buhay po natin, mga kapatid, na minsan may mga salita tayong mapapakinggan, na yung mga salita na yan hindi maganda para sa atin, na minsan tayo nagtatampo at minsan ay dahil yan sa mga salita, umaayaw tayo kay Lord, tumatalikod tayo sa Panginoon. Hindi naman po yan ay pangkaraniwang lang kasi alam natin kahit ang bayang Israel. Ang bayang Israel, nakita nila kung paano gumawa ang Diyos ng himala. Pinatawid sila doon sa dagat na
kung saan ay pinatuyo ng Diyos para na kung saan iligtas sila ng Diyos sa kamay ng paraon. Di ba? Naranasan iyon ng bayang Israel. Nung makatawid sila, tuwan-tuwa sila. Dahil iniligtas sila po ng ating Diyos. Naging yung mga tao, mga bayan na kanilang pupuntahan, nung malaman yung ginawa ng Diyos sa bayang Israel kung paano sila iniligtas ng Diyos, kahit yung mga bayan na iyan, mga bansang iyan, nagkaroon ng takot sa kay Yahweh. Amen? Nagkaroon sila ng takot kay Yahweh at kinikilala nila na ang Diyos ng Israel ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Nung mabaligtaan nila yung mga ginagawa ng Diyos, talagang kinikilala nila na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan, makapagliligtas. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, yung kabutihan na ito na ginawa po ng Diyos, minsan kinikilala ng mga taong nakabalita lang. Pero para sa bayang Israel, sa tuwing sila'y dinaraanan o dumaraan sa mga pagsubok, dumaraan sila sa mga minsan ay nauuhaw, walang makain, nakakalimutan na nila ang lahat ng ginawa ng Diyos. Napupuno sila ng reklamo, puro reklamo, para wala nang ginawa ang Diyos na mabuti, na minsan naiisip nila na bumalik na lang doon sa Ehipto dahil sa kanilang nararanasan na minsan mga pagsubok. Amen. Minsan sa buhay natin dumarating ito. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, masaya kang napapakinggan ang salita ng Diyos, matapos ka makapakinig ng salita po ng Diyos, may pagsubok na dumarating. Amen? Pag dumating yung pagsubok na, bakit naman ganun, Lord? Lord, bakit ganun? Di po ba? Na tila baga minsan, dahil sa pagsubok, agad tayong bumibitaw sa Diyos. Agad natin tinatalikuran, iniiwan ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan mga kapatid ay inaalis kasi ng mga minsan ang mga pangyayaring ito ay nagiging daan para na kung saan yung ating tiwala sa salita ng Diyos na ating napakinggan ay mawala. Ang sabi ni Yahweh sa Aklat ng Awit, Kabanata 107, talata 20, sa pamamagitan ng salitang pahatid ko sa inyo, kayo ay gumaling at naligtas sa kapahamakan na sana'y darating. Bago dumating ang kapahamakan, ito na yung salita ng Diyos na magliligtas. Amen? Na magliligtas sa atin. Hindi niya hinahayaan dumating ka sa kapahamakan bago dumating ang pagkilos ng ating Diyos. Subalit mga kapatid, minsan, andyan na yung salita ng Diyos, pero pagdating ng pagsubok, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, tumatalikod tayo sa Diyos. Alam ng Diyos na bago dumating ang pagsubok sa buhay mo, kailangan mo ang salita ng Diyos na dapat mong panghawakan. Kaya ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, huwag mong alisin ang paningin mo sa sinasabi ng Diyos. Huwag mong alisin ang paningin mo sa salita ng Diyos na iyong narinig. Ituon mo, kung ang salita na yan ay si Kristo, ituon mo ang paningin mo sa oras ng pagsubok sa magagawa ni Kristo sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Na sa oras na ito, ang tanong ay, may tiwala ka pa ba sa Diyos? Sino dito may tiwala sa Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Habang tayo may tiwala sa Diyos, may tiyak na tayo magtatagumpay. Amen? Kasi oras na sabi nga sa Biblia, sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ituon mo sa Kanya ang iyong paningin. Ituon mo sa sinasabi niya ang iyong paningin. Na dumating man, bago pa lang dumating ang pagsubok na yan, andyan na yung salita ng Diyos. Dumating na sa atin para mapanghawakan po natin iyan. Maraming
dumaan sa maraming pagsubok, mga kapatid. Pero iba yung tao na kung saan pagdating ng pagsubok, may salita siya ng Diyos na pinanghahawakan. Dahil alam niya ang Diyos ay tapat at kailanman anumang pangako ng Diyos, tiyak na tutuparin sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin muli ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Pangalawa, yung isang uri ng lupa na maraming tumutubo. Amen? Maraming tumutubo. Ang sabi po dyan, may mga dawag na tumutubo, kaya yung binhi ay iniinis, kaya hindi makapamunga ang binhi pong iyan. Lupang maraming tumutubo. Paano inaalis nito ang salita ng Diyos sa puso po natin? Alam po natin na ang Diyos po ay tapat sa pangako niya. Kapag tinayuan natin ang salita ng Diyos, tiyak kung anong pangako meron ng Diyos, mangyayari yan sa buhay po natin. Na minsan, nakikilala natin si Lord, andiyan yung salita, isinasabuhay natin, dahil pinaniniwalaan natin. Amen. At kapag ginagawa natin, tulad nga ang sinabi, ay pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay kayo ayon sa kanyang kalooban at idaragdag niya sa inyo ang inyong pangangailangan araw-araw. Nararanasan natin iyan. Amen? Araw-araw, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi tayo pinababayaan po ng Diyos. Maraming mga tao ngayon hindi kayang harapin yung kanilang mga suliranin. Pero ikaw na kung saan ay naririto, nakikinig ng salita ng Diyos, pasipol-sipol ka lang. Di ba? Minsan papuri-puri ka lang. Pahaliluya-haliluya ka lang. Di po ba? Bakit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi alam po natin na kung saan ay pinaparana sa atin ng Diyos. Amen. Yung mga pangako niya sa atin dahil sa salita niya ang ating isinasabuhay, ating sinusunod sa buhay po natin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ay dumarating kasi ang punto na yung mga pagpapala meron sa buhay po natin ay nagbabago ng ating pagkakilala sa Diyos. Amen. Ang ibig ko'y parating, meron po na kung saan ay paalala sa atin si San Pablo ayon sa sulat niya kay Timoteo, na ang sabi po dyan sa sulat niya kay Timoteo ay ganito. Ang sabi niya, ang labis na pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ugat ng lahat ng kasamaan, at dahil sa pag-ibig sa salapi, marami ang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Amen. Ito po yung larawan ng puso na minsan, kapag pinagpala po ng Diyos, natutuon na lang ang puso niya sa pagpapala at hindi na sa Diyos. Na minsan dapat makapapa natin ang puso natin. Naglilingkod ka ba dahil lang sa pagpapala? O dahil sa pagmamahal mo pa rin sa Diyos? Amen. Kasi ang sabi po dyan, nababago minsan ang puso ng tao, yung salita po ng Diyos na natatanim sa puso ng tao na kung saan ay nagbubunga ito, nagtuturo sa puso ng tao na mahalin ang Diyos, minsan nawawala yung salita na yan at ang puso ng tao hindi na sa Diyos nagmamahal, kundi naruroon na lang sa pagpapala. Amen. Kaya ang sabi po dyan ni San Pablo, minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sinabi ni San Pablo, kapag ang puso po natin, o ang sabi ni Santiago, kapag ang puso po natin ay tunay na ang Diyos, hindi na ang Diyos ang minahal, kundi yung mga pagpapala na, darating ang panahon mga kapatid na kung saan ay ang puso po natin ay mapupuno ng kasakiman. At kapag napuno ang puso natin ng kasakiman, hindi ka papahayag, mga kapatid, na kung ano man yung mayroon na pakinabang sa sa daigdig po na ito, hindi ka papayag na mapunta sa iba, kundi sisikapin mong mapasa iyo iyan. Yan sabi ni Santiago, dumarating sa punto ang tao, kinakailangan pumatay, mapasa kanya lang ang mga bagay pong iyan. Minsan mga kapatid, natatakot tayo, hindi tayo natatakot na malayo sa Diyos, pero natatakot tayo na mawala yung pagpapala sa buhay natin. Minsan, may paglilingkod dahil dyan sa pagpapala, pero wala na ang puso talaga sa Diyos. Paano natin minsan masusuri po iyan? Minsan kung anong mga pagpapala at pakinabang meron,
sa panawagan sa atin ng Diyos, mga kapatid. Diba? Ang sabi nga kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon na ang kanyang puso. Kaya doon na ang tao madalas may panahon sa mga bagay pong iyan. Amen? At para yung minsan, yung mga bagay na yan ay dumating sa buhay niya, doon pa rin, nananalangin pa rin kay Lord, sumasamba pa rin kay Lord, para lang sa mga bagay na iyan. Na kapag minsan dumarating sa buhay po natin na kapag yan na ang paglilingkod po natin, yung mga pagpapala na yan minsan, kapag may humahadlang niya na dumating sa buhay po natin, yung mga pagpapalang iyan, kapag may humahadlang, minsan nagagalit na tayo. Amen? Nagagalit ka minsan kapag yung mga inaasahan mong pagpapala, mga kapatid, ay nahahadlangan. Bakit ka nagagalit? Kasi naruroon na ang puso mo sa mga bagay na iyan. Amen. Pero kung ang tunay na kayamanan sa puso po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi mo hahabulin ang mga bagay na iyan, kahit kunin pa yan sa iyo, isa lang masasabi mo, kayang ibalik yan sa akin ng aking Panginoong Hesukristo. Kayang ibigay iyan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen? Kaya minsan, ang tunay na mga backslider ay wala naman, mga kapatid, doon sa tinatawag natin minsan ay nawawala sa gawain. Minsan naririyan sa gawain, pero ang puso nila nakatuon na dito. Ang nakakatakot minsan, mga kapatid, ay minsan tumatalikod ang tao. Kapag ang puso ng tao natuna sa mga bagay na to, ang tao ay tumatalikod na sa Diyos at hindi natatakot gumawa ng mga bagay na hindi maganda, alang-alang lang sa mga bagay pong ito. Amen? Kaya ingatan natin ang puso natin na walang ibang tumubo diyan. Iisa lang ang dapat ang binhing naririyan. Amen? Giniginaw pa ba kayo? Hindi na. Naiinita na kayo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ibig sabihin niyan, ganun kainit ang pagmamahal ng Diyos sa atin ngayon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen. Ngayon po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, tanawin natin yung matabang lupa. Ang matabang lupa daw ay tumutubo po. Ang sabi po diyan, yung binhing itinatanim diyan ay nagkakaroon ng bunga. May tigta 30, tigi 100, may tiga 6 na po ang bunga po ng binhi po na itinatanim. Yan po yung puso na kung saan, mga kapatid, ay nalalasahan ang salita ng Diyos. Amen? Nalalasahan ang salita ng Diyos. Yan po yung puso na anumang pagsubok, minsan ang dumaraan ay nagiging matatag pa rin. Amen? Tumatayo pa rin. At yan po ang puso na kung saan, kapatid, sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng kasaganaan, hindi nagbabago ang pagmamahal sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng tao na yan sa Diyos, na kahit dumaraan ang pagsubok sa buhay niya ay kinikilala niya pa ring biyaya ng Diyos. Amen? Ang salita po ng Diyos, kapag po ang puso natin ay natutulad sa isang matabang lupa, mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay patuloy nagiging daan para po ang puso po natin ay mapagpala sa pamamagitan na kung saan ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis ng puso natin. Amen? Ang sabi po diyan sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 15, talata po ay 3, ang sabi po rito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Na alam po natin, ang salita ng Diyos ang siyang nagtutuwid sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang anumang likong pamumuhay, anumang liko na ating ginagawa, itinutuwid ng salita po ng Diyos. Amen. At ang sabi po diyan, makikita po natin, na patuloy po ng tao na kung saan tinatanggap ang salita po ng Diyos sa buhay niya, kahit yung pagsubok, kinikilala niyang isang paghubog ng Diyos sa puso niya, para ang puso niya maging tunay, amen, maging tunay na kung saan isang lupa na karapat-dapat
sa binhi o sa salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang tao na kung saan ang puso niya po ay karapat-dapat sa salita po ng Diyos, yan ang tao na sa lahat ng panahon ay hindi po nawawala ng tiwala sa salita ng Diyos. Ang sabi po, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Amen? Kaya dyan mo makikita ang tao na kung saan ay ang salita po ng Diyos na namamalagi sa kanyang puso. Mga kapatid, ang tao na yan, hindi yan nawawalan ng tiwala sa lahat ng panahon sa salita ng ating Panginoong Kristo. Nabubuhay iyan sa pangako ng Diyos. Amen? Maraming gustong tumulong sa atin. Maraming pwedeng umalok ng magagandang bagay na ating pangangailangan. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, isa lang ang may katiyakan na sa lahat ng panahon, ang tulong niya ay naririyan. Ang Panginoon lamang. Amen? Ang sabi niya, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ipinaparating sa atin ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. At ang taong may tiwala sa ating Panginoong Kristo sa salita po ng Diyos, alam ng tao na to kung sino ang kasama niya araw-araw. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa talata, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 15 at talata po ay 7. Ang sabi po rito mga kapatid sa Panginoong Hesus, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko. Kung mananatili kayo sa akin. Diyan mo makikita kung gaano kauhaw ang isang tao sa Diyos. Amen. Kung mananatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, yan po ay pagpapakita kung paano mo kinauuhawan ang Diyos sa buhay mo. At ang taong patuloy na kinauuhawan ang Diyos sa buhay niya, tao na kung saan kailanman hindi sa gagawa ng anumang pwedeng ikalalayo niya sa Diyos. Amen. Kundi ang salita ng Diyos ay patuloy na nanatili at siyang nagiging buhay niya araw-araw tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 8, talata 29, ang sabi niya, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Hindi ako iniiwan. Amen. Dahil lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Ano ang nakalulugod sa Diyos? Mahalin mo siya. At paano natin ipapadama ang pagmamahal sa Diyos na ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kung tunay na ako'y inyong minamahal, tuparin nyo ang aking utos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Kanina may sinasabi doon, kanina sa banal na misa na sama-sama nating sinasagot na sabi natin ay subukan mo at makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Narinig niyo po yon kanina? Taste and you see the goodness of God. Amen. Subukan mong papasukin si Kristo sa puso mo. Subukan mong tanggapin ang salita ng Diyos bilang pagtanggap kay Kristo. Mararanasan mo at makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Kung gaano kabukas ang puso po natin, mga kapatid sa Panginoong Hesus, ganon din kabukas ang puso ng Diyos para sa atin. At lagi natin tatandaan ang sabi ng Diyos, hindi kayo ang unang nagmahal. Ako ang unang nagmahal. Hindi kayong unang nagbukas ng puso. Ako ang nagbukas una ng puso ko para sa inyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bunga. Amen. Si San Pablo, nakakatuwa si San Pablo kasi
Ang sabi ni San Pablo, ito ang bunga ng banal na Espiritu. Binanggit niya yung mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. Na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin, ang Panginoong Jesus ay ang pangako niya, ibibigay niya sa atin yung kanyang Espiritu. Amen. At yung Espiritu na yan, may dala po yan na bunga po sa atin, ayon sa sulat ni San Pablo. Andyan yung pag-ibig. Amen. Marami po yan. 9 na bunga po yan ng banal na Espiritu, na kapag po yan ang nahasik sa puso po natin, tingnan nyo po kung gaano kaganda ang magiging kalalagayan ng puso mo. Amen. Kung gaano kaganda ang magiging kalalagayan ng puso po natin. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6 at talata po 6 ang sabi po dyan, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ang laman. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Na kapag po na tinanggap natin ang salita po nito mga kapatid, ang salita po yan ng Diyos ang magdadala sa atin ng buhay, mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa sulat ni Pedro, sa unang sulat niya, Kabanata 1, talata 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ito ang maitanim po sa atin, ang bunga po nito mga kapatid, kung magtanim ka po ng mansanas, ang bunga ay mansanas. Kung magtanim ka ng orange, ano ang bunga? Yun din ang bunga. Kapag ang itinanim sa iyo ay salita ng Diyos na siyang Diyos, isa lang ibig sabihin niyan, makikita sa iyo ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita sa iyo ang ating Diyos na tila baga kung anong kabutihan mayroon ang Diyos na ito, yan ang kabutihan at kagandahan na maghahari sa puso natin. Amen. Na nais ng Diyos makita po sa atin. Amen. Yung kagandahang iyan, yan ang nais ng Diyos maging bunga ng pagkilala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Nais mo bang mapuno ang buhay mo niyan? Lahat ng nais mapuno ng kagandahan meron ang Diyos. Tumayo po tayo. Ang puso mo ba ay nakalaan para kay Kristo? Nais mo bang maitanim dyan ang lahat ng nais ng Diyos na kabutihan? Lahat ng kagandahan meron ang Diyos, nais mo bang? Ang siyang pumuno ng puso mo ngayon. Yuko po natin ang ating ulo, ikit natin ang ating mga mata, at sabihin po natin sa ating Amang nasa langit, Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon, at buong puso nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa buhay na binigay mo sa akin ngayon. At ang buhay na to, Panginoong Jesus, nais ko po mapuno ng iyong kabutihan, mapuno ng iyong kagandahan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng karumihan na inilagay ko sa buhay na ito, na ipinagkatiwala mo sa akin, na siyang sumisira sa kagandahan na nais mong maghari sa buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ako ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan. At Panginoong Jesus, inaanyayahan kita, manahan ka sa puso ko. Gawin mo ako na banal mong tahanan. Ama naming nasa langit, patuloy kang mangusap po sa amin. Narito kami, patuloy nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Wala kami magagawa kung kami po hiwalay sa iyo.
pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba, nagsusumamo. paging dapatin mo, Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. minsan pa loobin mo, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. maghari ka o Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoong Jesus, idinudulog namin sa iyong aming puso. Nais naming makaniig ka at makapisan. Nang kami ay mabahaginan ng iyong kagandahan, mabahaginan ng iyong kabanalan, mabahaginan ng iyong kabutihan, at maging daluyan kami ng pag-ibig mo, Diyos. Maging daluyan kami ng mabubuti o kabutihan na nais mo, Panginoong Jesucristo. Maging daluyan kami na ang kagandahan mo, Diyos, patuloy mahayag sa bawat isa po sa amin. Yes, Lord. Kung ang kagandahan mo, Lord, ang patuloy makikita sa buhay namin, O Diyos, na nanalig kami, hindi mo hayaan na masira ang sino man sa amin. Amen. Ang pangako mo, Diyos, na pag-iingat ay aming aasahan na mamalagi at patuloy mong gagawin sa amin. Amen, Lord. Ama naming nasa langit, dumadalangin kami ngayon. Ang iyong kamay ay ilaan po sa amin, sa aming paglapit sa iyo ngayon. Amen, Lord. Ikaw nakakaalam ng aming pangangailangan. Ikaw nakakaalam ng aming mga suliranin. At alam namin, Ama, may magagawa ka, may maitutulong ka sa amin ngayon. Ilapit nyo kay Lord ang nais nyo ngayon ilapit. Amen, Lord. Ang lahat ng kanila mga mahal sa buhay, mahal namin sa buhay, O Diyos, maging ang aking Sister White, Lord, patuloy niyo, Lord, abutin yung pagpalang kamay at ibiyaya ng kagalingan, ipagkaloob dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga mahal sa buhay, Ama namin, ng bawat isa na may karamdaman, kamay mo, Lord, ang hinihiling namin umabot sa kanila upang sila'y pagkalooban ng kagalingan ayon sa iyong pangako sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ama, dinggin mo ang kanilang kahilingan ngayon. Yes, Lord. Tulad ng pagkakalob mo ng bugtong mong anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan, ipagkalob mo ang bawat kahilingan nila. Balutin mo kami, Panginoon, ng banal mong dugo. Manahan ka sa amin na tulad ng iyong pangako. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Pagpalain mo, Ama, ang bansa na to na kinaroroon namin. Pagpalain mo ang Hong Kong, Lord. Pagpalain mo lahat ng mamamayan dito sa Hong Kong, Lord God. Pagpalain mo ang lahat ng Pilipino dito, Lord God. Ang lahat ng OFW, Lord, inyong pagpalain, Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo ang lahat ng prayer partners, Panginoong Jesus.
Punuin mo sila ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw. Ang may karamdaman, abutin mo, Lord, yung pagpalang kamay at pagkalubang kagalingan. At ang biyaya, Ama, ng magandang kalusugan, kalakasan, panatilihin mo, Lord, sa lahat ng prayer partners, sa lahat ng OFW yung naririto sa Hong Kong, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang mga taong kanilang pinaglilingkuran. Dalahin ko, dakilang Diyos, maghari sa kanilang tahanan, sa tahanan ng kanilang pinaglilingkuran, ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat po. Taas natin lahat ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Dakilang Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, Ama, at buhat sa puso mong mahabagin at punong-puno ng pagmamahal sa amin. Aming inaangkin na lahat ng kahilingang aming itinataas ngayon ay iyon ang ipinagkaloob. Pagpalain mo, Ama, si Brother Mike at ang nalalapit, Ama, na pagdiriwang ng anibersaryo mo, Ama, sa Maynila, Painosu, sa Pilipinas. O Lord God, dakilang El Shaddai, sa August 15, 16, dakilang Diyos, dalangin namin, ibuhos mo, Lord, ang mga pagpapala sa paghahandang ito, dakilang El Shaddai. Salamat, Ama naming nasa langit. Maraming salamat sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muod ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan,
Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next week. See you tomorrow po.